Balik sa mga balita sa News Patrol. Karamang oras sa Maygala, nag-ulan na sa Davao City, kadunay sagol na pagpangilat o pagpanalugdog sa mga eskwela mo trabaho, pagdala og mga rain gear para dili mabasa sa ulan. Sa mga balita, SUV na hayang tunga sa tulay at sa pagbundak sa kusog nga ulan kagabi. Exclusive to report si Rodrey Salas. Nabulabog ang mga residente doon sa Bolton Bridge pasado alas 9:30 kagabi. Human na hayang tunga sa tulay kining gray nga Honda CR-V nga may resulta sa pagka-traffic sa tulay. Sanglit nagbabag kining naghayang. Nasayrang gikan sa Boulevard area ug papauli sa Gulfview ang driver nga si Fermin Reyes. Apan pag-abot sa tulay, misampa kini sa gamay nga bungtod sa approach sa tulay, hinungdan mihayang ang sakyanan. Maayo na lang naka-seatbelt ang driver ug wala kini masamdan sa disgrasya. Kasi madilim, hindi ko napansin. Tapos Ako lang mag-isa ba? Hindi ko nakita. Pag ano ko, nakita ko na bumangga yung unahan ko, yun na, bumaliktad. Oo, kasi kung may kasabay ako, tatamaan ko. Kaya nga pasalamat ko, wala akong mga kasabay, ako lang mag-isa. sumala ni Barangay 40 Kapitan Tami Caballero, ubay-ubay na ka mga sakyanan ang sagad mabalintong sa tulay. Kasagaran sa mga madisgrasya, musampa sa gamay nga bungtod sa approach sa tulay. Diin ngit-ngit ug wala sa igong reflectorized signages nga gibutang. Busa hangyo nila sa lokal nga kagamhanan nga mabutangan og suga og mga warning device aron di na madugangan pa ang madisgrasya dinhi. Mo lagi na nga, nagakuan pag ko anabot sa status sa barangay nga, dagan naman ko nahitabo diri. So, sa karon nga panahon, murag wala pa man siguro makahatag og pagkuan tagad kay gumikan ang sitwasyon, dagang ang problema. Karong tuiga, kini na ang ikaupat nga sakyan ang nadisgrasya sa tulay. Rod Gray Salas, ABS-CBN News. Giaprobahan na sa konseyo ang pag-reclassify sa Shrine Hills, Matina, Davao City isip Urban Enhancement Subzone. Si Vina Araneta sa report. Una gitapos ang ulahing sesyon sa 16th Council. Nagkasinabot ang 23 ka mga konsehal nga aprobahan na ang Comprehensive Land Use Plan, CONCLAP, para sa third and final reading. Usa sa probisyon sa CLAP nga reclassify na ang Shrine Hills sa Matina, Davao City isip Urban Enhancement Subzone. O wala na itugtang development nga himon sa Shrine Hills sama sa pagtukod og mga subdivisions. Gikalipay kini sa mga residente sa Nasilia Village sa Barangay Maa, Davao City ug mga miyembro sa Interface Development Interventions Incorporated. Una, lipay jud nun, nagpasalamat ta sa 16th Council na ang government pod na naghiusa ba sa pag-declare ani na himuon siyang Urban Ecological Enhancement Zone na intended for massive greening ng city. So there are only 4 provisions there requiring guidelines. All the rest are already implementable, no? Ang nanganhanglan ng guidelines katong Shrine Hills. Kaya we declare the Shrine Hills area as Urban Ecological Enhancement Zone. Unsa bagay ang mga dapat dili og pwede diha sa area, unsa untong naana diha, unsa untong naanay policy. So na magbutang taga for that, no? Himuon pa ang implementing rules and regulations una kini hingpit mapatuman. Vina Araneta, ABS-CBN News. Giaprobahan na sa konseyo ang duha ka ordinansa nga mag-ilis og pangalan sa duha ka mga eskwelahan sa 3rd District sa Davao City. Nagisugid ni Councilor Leah Librado Yap. Ang Toril National High School tawagon na kinig si Rawan National High School. Ang Baguio High School of Agriculture tawagan na sab kini nga Maria Cristina P. Belcar Agricultural High School. Ginahulat na lang ang pagpatuman ini aron hingpit ng pulihan ang pangalan sa duha ka mga eskwelahan. Kanaglanggol sa mga balita, karon mo tagadaghang salamat. Dok, usa man yung operasyon ni mo sa kong ulo, Dok? Tanawa, no? Halos na yung gawas ng akong utok, Dok. Oh, di pa ka na. Open-minded na ka. Achisi! Raimundag! Bida na! Kami ang inyong Riding Tandem! Kau ba lang? Kau ba naman mga charming mga gal? Ladies and gentlemen, idol na ko! Pero buyag, kau ba mo ng tisoy? Inday tanini! Ay,
Ayan. Ano daw? Obrigado. Ayun. O, sis, ulan man karong panahon na mga kapamilya at mga viewers karon sa Maibutang Mindanao, natay mga top OPM hits. Nga, patok yung kayo labi na kung tingulan. Yes. Isa na diha, ang kanta sa Apo Hiking Society nga. Pumapatak na naman ang ulan. Yeah, come on. Giingon nga Beatles of the Philippines ang Apo Hiking Society. Ug napoy version ang Eraserheads o ang parokya ni Edgar sa maong kanta nga pumapatak na naman Ang ulan. o sa mga emotero ug emotera diha. Ato ta sa basang-basa sa ulan. Bye. Ages. Eto. Ako, basang-basa sa ulan. Siyempre. Nagdagandagan. Ano mga nagdagandagan or mga rainy lover? Yeah. Mahilig magpasinguan. Mo na ang kantang angay sa inyo mo ang Basang-basa sa ulan. ayan. Kung gusto mo dagan, rainy lover mo na to ang Ulan by River Maya. Yes. Di ba? Ulan. Ayan. So, River Maya. mo na yung mga top hits na to, top OPM hits, labi na gyud kung ting-uwan. Ting-ulan. Pero madunggan na ninyo syempre din sa MOR kung maminaw mo. Og padayon ta manghatag og acheche t-shirt. Paminaw lang din simple questions lang. Hatagan dahil mo na mo og acheche t-shirt. Okay, thank you so much. Mga igala mo na naglangkob sa atong din sa MOR. Of course, kami ang inyong Riding Tandem. Yes, ang charming idol na gol. Pero buyag, kaupan ninyo tisoy, inday tanini. Kuyaga ba? Din sa MOR. Pura boy kwan! Ulan Donald, dili makapugong sa atong sugod bahay team nga manuktok sa inyuha, Francis. Kinsa ba ang swerteng kapamilya? Franz? Rise and shine, Michelle Hurdle og sa atong mga kapamilya diya sa studio. Siyempre, niata din karon sa Porok 13 bago apply og siyempre, it's a rainy morning. Labi na sa atong mga kapamilya din sa mga southern part. Kinahanglang andam-andam na ta sa atong mga gimbuhaton kay medyo ulan gyud ang panahon og dinhi. Kaganiha pa ko dinhi nangita og mga kapamilya nato nga pwede natong maistorya no. Kadali, ako nakita. Ayo! Padayo. Maing buntag. Pag siyempre nakita ginako kong kagalingon sa TV to, no? Kita na ako kagalingon sa TV. Siyempre, ay ma'am, maing buntag. Good morning. Tindog sa ta, ma'am. Unsay pangalan nato, ma'am? Si Natividad na Nating. Si Ate Nating. Ate Nating, nganong nagatanaw kag maayong buntag Mindanao? Ay, kanang kwamag ko po sa mga balita, labi na yung rutik ulan. Sa na mga baha-baha, asa napita yun ang naidagkong baha. Okay, diri sa inyo ba, gabaha ba? Sa hipod, kanang magkuhan yun ang kuhan, mag-high tide, ug mag-abot ang ulan sa tubig. Ulan. So, sige, pwede ka mo-greet sa imong mga kapamilya diha kung asa may... Ay, mga taga-Bago Side, Aplaya. Ayan Gusto na. na mo, may tanaw mo sa maing buntag, Mindanao. Sometimes nag-igmat-igmat kay medyo daot ang panahon na atong mga residente din sa may seaside. Ate, tungod kay nagatanaw ka kada buntag na may gamayng regalo para sa imo. Basin magamit nimo na unya sa imo ang paga. Hikay adlaw-adlaw. Salamat sa maing buntag, Mindanao, ABS-CBN. Latina, no? Daghang salamat Ate Nating. Ug syempre sa atong mga kapamilya, atang-atang lang sa maing buntag Mindanao. Basin ka muna ang sunod namong masugod bahay. Ako ginawa. And thank you, Francis. Pero kay Ninel, para sa atong mga newlywed couples, usa ka swak na aphrodisiac recipe ang atong siren karon sa Morning Kusina. And welcome sa Morning Kusina since June is wedding month. Perfect para sa mga newlywed couples ang atuang himuon today. And para tudluan ta makauban nato si Chef Justin gikan sa the White House. Good morning, Chef Justin. Thank you for coming again sa White House. It's nice to see you again. Sabi ko kanina, Chef Justin,
perfect sa mga bagong ikinasal na mga couples ang ating Yes. gagawin ngayon. Bakit perfect para sa kanila? So ngayon, yung dish na gagawin natin is ang tawag dito uni shooter. So, ito yung uni, masarap siya kasi parang aphrodisiac. So, Okay. perfect sa mga bagong kasal. Correct. Para sa mga mag-honeymoon. Yes, ito Oh. magpapakiliti sa ating mga Correct. mahal sa buhay. And ano ba ang mga ingredients, mga kapamilya, sa ating uni shooter? Ito na. Okay, so simulan na natin mga kapamilya ang ating recipe this morning. So, ang first natin na gagawin, actually, hahaluin lang natin siya lahat. So, pag maraming tuyong dito lang sa Davao. Sa Davao. So, make sure lang natin na yung tuyong natin is fresh, Okay. bagong huli, and naka-chill siya ng mabuti. May kita nyo na buo pa yung ating tuyom. Ayan o, na kukuha pa natin siya ng chopsticks. And then, important din na kapag nag-handle tayo ng tuyom, gamit tayo ng plastic spoon or ng chopsticks. So, lagay lang natin yung tuyom. So next step is ang So, ang next step na ilalagay natin is yung ating soy sauce, light with soy lemon. sauce with lemon. And then, lagyan natin siya ng konting hot sauce. And then, lagyan na natin siya ng chives. And then, maglagay tayo ng tobiko. And then, finally, yung fresh quail egg natin. Okay. Crack lang natin siya. Lagay natin siya diretso sa ating uni shooter. And then for added presentation, nag-prepare ako dito ng bucket na may ice. So, pwede natin siya ilagay dito sa ating crushed ice. So just bakit kailangan naka-ice siya? Not just for the presentation, pero important na naka-chill and malamig lagi yung uni shooters natin. Kasi kapag uminit, doon nagbe-breed yung bacteria. So ano yung pwedeng substitute natin for the uni or the tuyo? So, kung wala tayong mahanap na tuyom, pwede natin mag-substitute na oyster, fresh oyster. So, same recipe lang, pero pwede natin siyang gamitan ng oyster na fresh. Okay. So, susubukan na natin. Yes! So, Ayan ito na yung hindi masyadong maanghang. So, kailangan siyang i-mix? Yes, imi-mix natin siya. Okay? Cheers! Sarap siya. Sarap na. Sarap siya. Diba? So, sure na ma-enjoy ito ng mga newlyweds natin. Diba, Kasi gusto ko yung yung anghang niya na may Yes. halong lemony taste at saka Yes, magkahalo, blend. parang puputok yung flavor Tama. sa bibig natin. Ayan. Chef Justin, thank you for sharing us yung uni shooter. Thank you Ayan. very much also at na-enjoy mo yung Correct. ating exciting na shooter. Next time mga kapamilya, laing recipe na sa damang ihatag straight dinigikan sa the White House. Thank you very much, Chef Justin. Thank you very Ayan. much for coming. Siyempre mga kapamilya, din lamang sa Morning Kusina. Okay mga kapamilya, kung kaganina medyo dagom lang din itong nakita nato karon may buhos na yun Correct. ang kusog nga ulan dinhi sa Davao City o syempre pahimangno lang sa itong mga kapamilya nga moadto sa ilang eskwelahan or moadto sa ilang trabaho nga magdala gid og payong ug syempre medyo lisod-lisod gid kini kung magpadayon pa kini hangtod unya kay basig makaapekto kini sa itong mga kapamilya labi na nga kusog basig dili sila makadayon og adto sa ilang eskwelahan pero monitor lang mo sa Facebook fan page sa Maayong Buntag Mindanao ug sa TV Patrol Southern Mindanao kay padayon kami mag-post sa mga updates kabahin sa atong dagan sa panahon. Especially kung nga po yung mga eskwelahan nga mag-declare og suspension of classes hatod sa pagdaot sa panahon. Mga kapamilya, tawag lang mo sa 296-1911 ug pwede natin i-announce pinaagi sa DXAD 1296. And by the way, pasalamatan lang natin ang mga sponsors sa Maayong Buntag Mindanao, ang Magsasit namin likod Everyday Hair, Suningas Bodies and Faces, syempre ang Hair to Die for Salon, and happy birthday kay Ma'am Lolis Daran. Ayan. Kay Florence Alejandro Occasions, thank you very much
Friendscape and Dream Home Furnitures. Daghang salamat! Salamat sab sa Gaisano Grand City Mall ug sa Hairs and Nails. So syempre, price of the week sa tama kapamilya, tagna lang ninyo ang presyo sa tong price of the week nga rice cooker. I-post lang ninyo kana ang inyong mga tagna sa Facebook fan page sa Maayong Buntag Mindanao Official. And mga kapamilya, tutukan ng mga balita sa TV Patrol Southern Mindanao niyang hapon ug mga news updates sa DXTV 12.96. Hangtod ugma mga kapamilya, dinhi lang sa inyong paboritong programa Matag Buntag sa Maayong Buntag Mindanao.